So yun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At ito, pag-usapan po natin itong pinuputak ni Katunying na di umano porket senador daw, ganito lang daw si Diwata Torre. O ito, panoorin natin ha. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So ano ba tong pinuputak na naman ito? Ito. Di po ano daw. Ang title niya is Porke Senador Kayo, Pastor Cubuloy, where na you? Here na me. Pakialam ni Pastor sa'yo. Ha? Pakialam ni Pastor sa'yo, Katunying. Hindi ka niya kilala. Anong where na yun dito na me? Ha? Anong sasabihin mong, eto babasagin natin siya. Hindi pa natin ito napapanood pero babasagin natin siya sa title pa lang. Porket senador kayo. So anong maling ginawa ni Senator Bato doon? Anong porket senador kayo? Utangin na yung boss mo nga Ha? Porket siya yung presidente, ginaganito niya yung mga tao sakit, di ba? Kapal, no? Ayan po, play natin. Pulis, mga kababayan, ay pumasok dun sa compound ng KOJC para po i-serve ang arrest warrant. Alam nyo, para halos pareho sila ni Mike Abe. Kaso iba lang boses. Okay. Kay Pastor Apollo Kibuloy at tatlong iba pa. Ano po? Malungkot po dito, may balita na mayroon pong isang namatay. Pero ang sabi po ng Davao Police, yung daw pong namatay ay ilang araw na hindi natutulog. Abang sa kanila. Siguro, napagod siyempre. Ngayon, sino si Hen, yung KOJC? Kakabang sa kanya ilang araw hindi natutulog. Kung pinapasok nyo lang sana, ito Katunying, kwento ko sa iyo yung tunay na kwento. Kung pinapasok nyo lang sana yung asawa, kung pinapasok nyo lang sana yung mga nurse na nagpakilala naman sa inyo at may mga ID na pinakita sa inyo na sila ay mga doktor, mga nurse, sana buhay pa yung tao. Hindi pinapasok Hindi pinapasok yung time na yun. Pati yung asawa, nagmamakaawa na napapasukin nyo ko dahil yung asawa ko ay critical doon sa loob. Pero anong ginawa ni Torre? Anong ginawa ng mga kapulisan dyan? Dahil sa kahayupan ng mga kapulisan dyan, may namatay. Para sa kaalaman mo lang, Katunying, play. Sana naman hindi na po maulit yung may mga nagdidisgrasya pa. Kasi simple lang naman Alam nyo, kung nakikinig si Pastor Apollo Kibuloy, napalagay ko naman hindi. Buti alam mo. Kung talagang siya naniniwala na wala siyang kasalanan, at sila ay gustong sumunod sa mga proseso ng ating batas, wala lang masama kung i-consider po niya yung to come out in the open and siguro the packing shit. Magpasakop sa husgado. Ang tanong, Katunying, wala na nga doon si Pastor. At ilang araw na rin nilang pinuperwisyo yung mga tao doon, wala man silang makita. Ano yun? Anong connect nun kay doon sa mga tao doon? Parang ginagawa nilang palit ulo. Paperwisyoin nila yung mga tao para sumuko si Pastor. Ganun ba? Anak ng teteng. Yun naman ilan naman nananawagan kay Pastor Kibuloy. Kasi naman ibala yung mga tao dyan. Di ba? Ilang beses pang mauulit yan yung pagpunta ng... Buti alam mo na talagang binabala. Binabala talaga yung mga tao. Hindi ng KOJC Ibinabala ng administrasyon. Ibinabala ng mga pulis. Hinaharas nila yung mga tao, yung mga member ng KOJC doon sa KOJC compound diyan sa Davao
para sumuko si Pastor. Dahil no choice na sila eh. No? At alam naman nila na wala na yan dyan. Yung sinasabi ni Diwata Torre na heartbeat. Heartbeat niya mukha niya. Gago! Oo. Hindi pa uso tao, buhay na siya. Gago! Heartbeat. Ano ka, tinalo mo si Einstein? Ikaw naka-imbento ka ng ganyan. Si Einstein, nuclear power missile lang. Gago. Yung pulis dyan. Paano mo naman paano mo po naman aalisin ang galit ng mga tao dyan sa pamahalaan? Kung yun ang ipinupula po ninyo, ang magalit sila sa gobyerno. Anong pinupunla? Ay kahit kami, galit kami. Hindi naman kami tiga kay OJC. Paano kung pinupunla? So ibig sabihin, tinuturo sa kanila na magalit sa administrasyon. Alam mo, Katunying, yan ang pinakamaling utak na mindset at kaisipan na talagang umiikot ngayon dito sa Pilipinas. Walang nagpo-push na may magalit sa administrasyon. Sadyang ang administrasyon ang nagpo-push na magalit sa kanila ang taong bayan. Gago! Yun, ha, Katunying, hindi dahil may nagtuturo, may nagpo-push na magalit ang taong bayan. Hindi. Kung may nagpo-push man, mismong si Marcos yun, mismong yung administrasyon na yun. Dahil wala nang pinapakitang maganda at wala naman talagang ginagawang maganda ang gobyerno natin ngayon. Sadyang tanga ka lang dahil mayaman ka. Hindi mo na iintindihan yung kahirapan dito sa Pilipinas, Katunying. Ikaw, mapera ka. Paano yung mga katulad namin na isang kahig, isang tuka? Kaya hindi mo alam yan eh. Kaya nasasabi mo na tinuturuan ng mga leader ng KOJC ang kanilang mga member na para magalit sa administrasyon. Gago ka ba? Hindi mo ba alam na KOJC ang kaisa-isang tumulong kay Marcos nung kampanya? Tapos sasabihin mo tuturuan magalit? Sila ang bakit sila galit ngayon? Dahil walang utang na loob si Marcos. Yun. Gago! Huwag kang tanga, Katunying. Apat na mata mo. Ha? Apat na mata mo, bobo ka pa. Tuloy. Yung pulis, no ilang beses na pong inaglahi ang pulis. Sige nga, ako usapang banto. Di ba? Hindi na uhuli si Kibuloy. Hindi na uhuli yung tatlong kasama niya. Hindi na uhuli si General Bantag. O si Alice Go. Hindi na uhuli. Kumbaga, ang pressure sa pulis para po Butangin na kasalanan pa ng mga tao doon. Hindi mahuli si Alice Go? Paano mahuli si Alice Go? Nasa ibang bansa na. Paano hindi nyo mahuhuli si Bantag? O bakit hinanap nyo ba? Putangin na, mga tamad kasi kayo. Tamad ang administrasyon. Hindi ko naman sa sinasabing mahuli. Tsaka ito hindi karapat dapat na mahuli si Bantag. Ano yun? Hindi naman yun eh. Hindi naman masamang tao yun. Yung binibintang nyo kay Bantag, kayo yung gumawa nun. Hindi ikaw, Katunying, baka sabihin mo, baka magdemanda ka, sabi mo, binagbibintangan kita. Maka-score naman sa pagpapatupad ng batas. Napakabigat po ngayon sa panahon na to. Kapag walang ginagawa ang pulis, minumura ang pulis. Pag may ginawa ang pulis, walang iya pa rin ang pulis. Utangin na. Type mindset mo. Kaya minumura ang mga pulis dahil wala na sa husto yung pinagagawa nila, yun. Kaya namumura sila. Tsaka ito simula nung umupo si Marcos, wala nang ginawang tamang mga pulis. Bakit? Yung sa alitagtag, tama ba sa tingin mo yun? Ganun talaga, mga kababayan. Sabi nga, damn if you do, damn if you don't. Yung po ang sitwasyon ng pulis ngayon.
Ano ba ginagawa ng pulis? Oh. Ang Ano? ginagawa po ng pulis, Ay sumunod. Ang ginagawa ng mga pulis ay sumunod sa mga leader nila na kahit nilalabag na nila mismo yung sariling batas ng pangpulis. Alam ng mga pulis yung batas na yon pero nilalabag ng mga pulis. O bakit yung KOJC? Sige nga, tanungin kita katunying. Yung KOJC compound, kaninong pagmamayari yan? Pagmamayari ba ng administrasyon yan? Kung may warrant of arrest sila, okay, pumunta sila doon, inalugbog nila, hindi nila nahuli, o di ba? Uwi ka na agad. Kung may search warrant sila sana, okay pa eh. No, kaso wala eh. No? Kaya natural na magalit yung mga tao doon sa KOJC compound dahil pagmamayari nila yun, dugot pawis yung nilaan nila doon. Eh ikaw, yung mga pulis na yan, anong naiambag nila doon? Ha? Umihi, manigarilyo doon sa loob. ay nagpapatupad ng warrant of arrest. Kita mo, bigla ka na stuck, no? Ay nagpapatupad ng warrant of arrest. Warrant of arrest, tao yun. Iba naman yung search warrant. Search warrant ay yung mga kinakalkal mo yung mga kagamitan para may mahanap ka na ebidensya. O ba't walang ganun? Search warrant tapos warrant of arrest isang tao lang, 3. Nakita ba? Kapag hindi nakikita ng pulis yun, maaari na silang lumabas. Kaso si Tory gustong tumira sa KOJC. Kababayan. Tapos na po sana to eh. Wala naman usapan dyan. Kung mo yung Akala ko minsan kapag nagla-live ako yung pinaka-slow. May mas slow pa pala sa akin. papasok yung mga pulis. Papasok yung pulis yan kung nandiyan sa labas si Pastor Apollo Reguloy. Ang tanong, nahuli ba? Nakita na ba nila si Pastor? May pinagyayabang pa kayo na may mga iba kayong mga mga equipment, mga kagamitan, machine, hasan na? May pa-heartbeat ba yung bagay, tropa nito si Torre. Asan na? Nagawa ba? Nahuli nyo ba? Di ba? Anyway, kung ganun talaga eh. Kung bangag talaga Ganun talaga administrasyon. ang buhay, mga kababayan. Ganun talaga pagbangag no? Pinakawalang iya sa tingin ng mga kapanalig ni Pastor Kibuloy at ng kanilang mga kapanalig generally yung mga DDS kung tawagin. Ito po si General Nicolas Torre. Ang tingin nila kay General Torre, pinakamasamang tao yun. Alam? Totoo naman. Pinakamasamang tao si General Torre. Pero, alam nyo, kung hindi gagawin ni General Torre yung ginagawa niya ngayon, Kung hindi niya gagawin yan, tanggal siya. Gago! At kapag hindi niya ginawa yan, kawawa ang mga boss niya. Gago! Maaagad na sila dahil nakuha na nila yung kalahating pabuya kay Pastor. Gago! Di umano ha, di umano. Okay. bukas makalawa, tanggal na sa trabaho yan. Kasi, kanya eh. Buti namin mo. Di ba? Bukas ang makalawa, tanggal sa trabaho. Kaya nagkakaganyan si Torre ngayon. Inuutosan sila ng husgado na ipatupad yung Hindi husgado nag-uutos sa kanila, ha? Hindi. Kung husgado yon, hindi nila gagawin ngayon lahat yan. Dahil sinira nila yung batas. Nasa private property sila, tapos kung sino yung may-ari ng property, yun ang walang magawa. At kung sino yung police na hindi naman niya pagmamayari yung property na yun, yun ang nagdidesisyon. Saan ka nakakita ng gano'n? Gago! Halimbawa na lang katunying ganito. Pagbalik na rin natin sitwasyon. Halimbawa, bahay mo na lang. Bahay mo. Ako, police ako, pinasok ko dahil may kutob ako na may wanted na tao dyan sa bahay mo. Hindi kita papapasukin. Diyan ako mananatili ng 1 linggo. Gago! Happy? Sarap, di ba? batas eh. Diba?
Pag hindi niya ginawa yun, dapat pa siyang tanggalin dyan. Bira. Magandang araw po kay Ate Lily, ang mga taga Singapore. Hindi daw po. Ang sabi naman itong isipin mo mabuti kung ano nangyari sa bayan natin. Alam niyo po mga kababayan, ang nangyayari sa bayan natin ay may maganda at may hindi maganda. May maganda pa pala sa nangyayari sa bayan natin. Anong magandang nangyayari sa bayan natin, Katunying? Ha? Eh baka nga balang araw lahat na ng ang mga kumakain ng kanin ay ipakulong. At yung mga tumitiran ng droga, ayun yung mga nakalaya na. Baka nga yung buhangin sa West Philippines, yan na lang yung saingin natin. Yan na lang kainin ng mga tao. Yung Sierra Madre, baka yan ang gawin ng ulam. Gawing chocolate na lang ng mga Pilipino yan. Anong magandang nangyayari sa Pilipinas? Ha? Oh. Asan yung mga investor? Opo, oh. Asan yung mga paglalakwatsan ni BBM sa iba't ibang panig ng mundo? Oh, may napapala ba tayo? Wala. Bumaba ba kilo ng bigas? Yung presyo ng bilihin bumaba ba? Pamahal nga ng pamahal eh. Oh. Sasabihin mo meron nangyayaring maganda, may nangyayaring pangit. Walang nangyayaring maganda dito. Lahat pangit. Dahil nakapokus ang administrasyon kung paano pabagsakin ng mga Duterte. Doon sila nakapokus. Kung paano nila pabagsakin ng mga Duterte, paano nila mapagharian ng administrasyon. Oh. Yun ang totoo doon, Katunying. At eto, speaking of investor, sino ba manggagana na mag-invest dito sa Pilipinas? Laging baha. Pagkatapos ipagyabang sa zona niya na may 5,500 na flood control, wala naman pala. Ang masama pa dito, may nasira pa. Ano na naman sasabihin ng presidente nyo? Binangga na naman ng barko. Gago. Gago! Katulad din naman ng nangyayari kung sino man ang nakaupo na presidente. Opo. At hindi lang po sa atin, pati po sa isang bansang manggad, gaya po ng Singapore, meron pong mabuting nangyayari, may masamang nangyayari. Sa Amerika! Mabuti na sasabi mong may mabuti at may magandang nangyayari dahil una-una mayaman ka. Hindi mo nararanasan yung kahirapan at hirap ng mga Pilipino. Una-una tingnan mo bahay mo ganda-ganda, naka-aircon ka pa. Naka-aircon din ako pero hindi ganyan kaganda ng aircon mo. Gago! May mabuting nangyayari, may masamang nangyayari. Sa Europa, ganun din po mga kababayan. So, hindi tayo nag-iisa dyan. Sunod ka pa. We can dwell on the negative. Ang lalim ng point. Nasa sa atin po yun. Kaya yung lagi kong binabanggit dito, pagka ang binabasa mo lagi sa social media, puro negative. Ang mag-a-appear sila lagi, puro negative. Oh, katulad nyo, puro negative yung balita nyo. Gago! Magagalit ka. Yung tipo, ang mundo mo, dito na lang. Ang makakausap mo mga tao, sa pamamagitan ng mga binabasa mong mga uploads o kaya ay mga post, ay puro negatibo. So pati ikaw, magiging negatibo na. Pero ang ibig sabihin ba nun, pinawawala natin kayo na magiging negatibo? Hindi po. Choice po natin yun sa ating bansa. Sinasabi lang natin, baka naman paminsan-minsan titingin agad sa positibo. Di ba? Hindi dapat kayo. Hindi para lokohin natin sa sarili. Pangit ka. Nakasalamin na to hindi pa rin marunong magbasa. Sonor! Ito. Ito. Ruth Racket. Galit mga KOJC sa INC. Kasi INC daw si Secretary.
Tignan natin kung ano sasabihin. Mabibilang mo sa daliri. Official ng pulis na INC. Halimbawa, pagka di ba, sabi ni General Marbil, ulihin si Kibuloy, patutupad nila ang batas. O sasabihin ba, o katoliko si Marbil, dapat galit tayo sa katoliko. Ganun ba yun? Ganun ba tayo kakilig mag-isip ngayon? Pero yung pinaniwalaan niya yung comment na yun. Na hindi niya nga alam kung tao ba o ano yung nag-comment na yun. Hindi nagagalit ang KOJC sa INC, sa Iglesia ni Cristo. Hoy, may mga iglesia akong kamag-anakan. Hindi nagagalit ang KOJC. Nagagalit sila kay Torre. Dahil walang kwenta, isa sa member ng INC walang kwenta. Kaya nagtataka sila na bakit naging INC yan eh. Hindi naman ugali ng INC ang ganyan. Walang Iglesia ni Cristo, ganyan ng ugali, ganyan ka bastos sa mga kapwa Pilipino, walang ganyan. Ako na nagsasabi sa inyo, marami akong kakilalang iglesia. Yun yung pinupunto ng KOJC. Hindi galit ang KOJC sa INC. Ay, nako po. Yan ang hirap sa'yo, Katunying eh. Yan minsan, sinasabi mo, di ba, nandito lang kami sa ganito. O baka ikaw ang kailangan lumabas. Gago! Halimbawa, si Colonel Hansel Marantan na hepe ng Davao City Police. Isa rin Halimbawa siya ay born again Christian. Halimbawa lang. Kasama siya sa nagpapatupad ng warrant of arrest. Sasabihin ba, galit tayo dapat sa born again Christian? Ganun ba Hindi niya inalam kung totoo ba yung bago ka sana magbigay ng komento mo, Katunying, dapat nagano kayo. Ha? Hindi naman siguro. Baka sinasabi si Tori lang. Hindi bagay yung nga pala, bias nga pala to. Gago! Itid tayo mag-isip ngayon, mga kababayan. Pamabihirang pati so. Ganun na tayo. So, pagka ganun na po tayo mag-isip, mga kababayan. Pakamatay na si Tore. Tapos tayo. Ang treatment, di ba si Cristo nga sumuko din sa otoridad nung panahon niya? June Raps. Hinahanap ko yung sinabi niya kay tingnan ko ito. Nabiktima mga nasusugan. Hanap. So guys, ito na pala, putulin na lang natin yung kay Katunying. Ito yung payo ni, payo ni De La Rosa. We cannot hide forever. It's his call. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Tama. Play natin. Pastor Gubernador Senator. Pastor Gubernador Senator. As a senator. Yes, kasi meron naman warrant talaga nila sa korte. We cannot hide forever. So, at saka kawawa rin itong mga tao natin dito na nagsasaservisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yun lang sa akin. Ayaw niya, wala naman. It's his call. Sa akin lang, kung pwede. Tinanong ko kung pwede, maganda sana. Tama naman yung sinabi ni Senator, no? Tama naman yun na kung pwede, kung gusto mo na ikaw ay sumuko ka na, wala namang kung gusto mo yan. Pero kung ayaw ni Pastor, wala tayong magagawa doon, no? At ramdam ko mukhang ayaw din siyang pasukuin. Ayaw siyang pasukuin. At bakit siya susuko sa kasalanan na hindi niya naman ginawa? Di ba? Katulad na lang, pagdikitin natin yung istorya noon ni Ninoy Aquino na pinagsosorry lang siya ni Marcos Sr. pero hindi siya nagsorry. Sorry lang ang kailangan ni Marcos Sr. at papakawalan siya at hindi na siya ikukulong yung mga pagkakataon na yun, pero hindi ginawa yun ni Noynoy Aquino dahil ang kasabihan niya ay hindi ako manghihingi ng kapatawaran sa hindi ko naman ginawang kasalanan. Yung sinabi ni Noynoy Aquino, ni Ninoy or ni Benigno Senior, Benigno
Benigno Aquino Sr. ha. So ganoon para sa akin na kung kay Pastor din kung hindi niya naman ginawa yung kasalanan na yon, wala siyang karapatan para sumuko at wala ding karapatan ng administrasyon para siya ay harasin. So yun, ano masasabi nyo rito sa video na to ng mga napanood nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, alam nyo na kung anong sunod na gagawin at pakisuportahan po lahat ng mga live streaming ng mga KOJC or KOJC member, vlogger at sa lahat ng nagla-live na papatungkol sa KOJC para malaman ng buong mundo ang ginagawang harassment ng Administrasyong Marcos sa KOJC at sa Davao. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.